Di pa man nakakabangon dahil sa bagyong Christine, heto't may bagong kalbaryo ang mga taga-Occidental Mindoro dahil sa super bagyong Leon. Kaya ang mga magsasaka, pilit isinasalba ang natitira nilang ani. Saksi si Mav Gonzalez. Nasa hilagang Luzon man ang puntirya ng bagyong Leon, pero ramdam pa rin ang epekto nito sa probinsya ng Occidental Mindoro. Zero visibility nga sa National Highway kaninang tanghali sa lakas ng ulan. Kaya naman ang mga magsasakang ito sa bayan ng Santa Cruz, naghahabol na anihin ang kanilang pananim. Tinatalian para tumayo, para hindi magsibol, para mapakinabangan pa po yung bunga. Noong kalagitnaan pa raw noong Oktubre, dapat nila ito nagawa. Hindi lang tumama ang bagyong Christine. Pag mahaba na yan, hindi na pwede. Ito po pwede pa ito yung ganito. 3 hektarya, kalahating hektarya. Kalahati nung 3? Kalahating hektarya din po ang nasira. Isa't kalahating hektarya rin. Opo. Oo, ayan. Itong nangyari dito sa palayan nila, kalahati daw nung 3 hektarya yung nasira dahil dun sa bagyong Christine. So, usually mga 100 kaban yun para dun sa 1 hektarya. Pero ngayon, sila medyo swerte pa yung kalahati kasi yung iba parang 20 hanggang 30 kaban na lang daw yung maka-harvest nila mula dun sa 1 buong hektarya. Pero ang kinalulungkot nga ng mga magsasaka na nakausap natin kanina rin ay taon-taon na lang daw naapektuhan ng mga bagyo yung pananim nila. Sa kabilang palayan, buong araw rin ang paggagapas ng mga magsasaka. Taon-taon ho ito. Swerte naman yung hindi nadapa at maraming mani. Kami nadapa lahat, wala na. Masipag ka, wala na, tatamarin na. Ito, subukan ulit umutang pag maani lahat. Pero kung sila may munting pag-asa ng aanihin, ang iba gaya ni Adeliza, naghihintay pa rin. Hindi na po tumigil yung ulan. Tumigil man po ng 1 araw ay lubog pa rin po sa tubig. Pumunta kanina yung asawa ko doon, maitim na po yung ilalim eh. Tapos may part na po na maasim na yung palay. Ang kapatid ni Adeliza nakapag-ani na, pero problema naman ang pagpapatuyo sa mga ito dahil panay ang ulan. Kaya heto, tinakpan muna ng trapal sa kalsada gaya ng ibang magsasaka. Ngayon lang daw ito naranasan nila Adeliza sa 25 taon na pagsasaka. Ang 100,000 pisong puhunan mukhang pinadapa na rin daw ng nagdaang bagyo. Inaasahan po namin ang panggastos namin sa aming anak. Sabi ko nga po, hindi pa kami nakakaani. Mangungutang na naman uli para pang-umpisa kung mayroon pa pong magpapautang. Marami pa rin kaming kababayang magsasaka ang talagang lubhang naapektuhan nito sapagkat hindi man kami binaha ng todo pero maraming palay nila ang nabasa, ang dumapa, ang tumumba. So marami ring nag-ani na hindi naman makatuyo. So kaya napakalaki ang kabuuan na pinsala na sa ngayon ay nakitala namin sa agrikultura ay umaabot na ng 165 million na higit. Ang mga taga Noveleta, Cavite, malayo sa punteriya ng Bagyong Leon, pero abala pa rin sa pagsasaayos at paglilinis mula sa hagupit ng Bagyong Christine. Tambak ang basura sa mga kalsada at mga natuyong burak mula sa bahang pinaragasan ng bagyo. Kaya tulong-tulong ang mga barangay personnel at mga residente sa paglilinis. May ilang taga Noveleta na rin na dumalaw sa puntod ng kanilang mga yumao 2 araw bago ang araw ng mga patay. May nakalagay na ring 4 na unit ng mga portable toilet sa loob. Kabi-kabila na rin ang mga nagtitinda ng bulaklak at kandila sa labas ng gate ng sementeryo. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez ang inyong saksi.